97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila basta maging mabait ka lang at gumawa ng tama ay pagpapalain ka. Ngunit bakit tila mas marami ang pinagpapala at nagtatagumpay ng dahil sa panlalamang sa kapwa? Ikaw kapuso, ano ang mas matimbang sa'yo? Ang makamit ang iyong mga pangarap o maging isang mabuting tao? Dear Papa Dudut, sipag at tiyaga lamang daw ang formula para maging matagumpay sa buhay. Ngunit kung gusto mo raw na mas mabilis na makamit ang iyong ambisyon, ang dapat ay maging wais at tuso ka rin. At sadyang nakakalungkot ngang makita na tila sa mundo natin ay mas madalas ang mga manggugulang ang nagwawagi kesa sa mga tapat at may takot sa Diyos. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang akong Teng. 32 years old at kasalukuyan ay naninirahan sa Mindoro kasama ang aking pamilya at ang aking mga magulang at mga kapatid. Tubong Mindoro po talaga ako. Dito na po ako sa Mindoro ipinanganak at lumaki, ngunit 18 years ago ako po ay nangarap at umalis dito sa amin upang makipagsapalaran sa Maynila. At hindi ko po akalain na darating din pala ang panahon na babalik din pala ako sa probinsyang aking pinagmulan. Daladala ko po ang aking mga matatayog na pangarap nang ako ay umalis. Ngunit pagbalik ko po ay puro sama ng loob at kabiguan ang aking naiuwi. Bata pa po ako ay mataas na ang aking pangarap, Papa Dudut. Pareho po kasing magsasaka ang aking mga magulang at masasabi kong talagang lumaki kami na walang wala. Ako po ay pangalawa sa 4 na magkakapatid at nakatira po kami sa isang maliit na bahay na katabi ng lupain ng pinagtatrabahuhan ng aking mga magulang. At dahil mahirap po kami ay sapat lamang ang kinikita ng aking mga magulang sa pang-araw-araw naming pangangailangan, ay nakaranas po kaming lahat na magkakapatid na magtrabaho at dumiskarte para kami ay magkaroon ng baon at dagdag na panggasto sa aming pag-aaral sa public school. At dahil na rin po sa aming estado ng buhay ay hindi na rin po binalak ng mga magulang namin na pag-aralin pa kami sa kolehiyo. Hindi daw po talaga nila kakayanin at inaasahan na kami na magtrabaho pagkatapos naming makatapos sa high school. Ngunit labag na labag po ang bagay na yon sa loob ko, Papa Dudut. Alam ko po kasi sa sarili ko na kaya kong magtagumpay at umangat sa kalagayan namin. Hindi po ako honor student pero mataas po ang mga grado ko at masasabi kong matalino rin naman ako kahit na papaano. Kaya't nasasayangan ako kung matapos kong magsikap sa pag-aaral ay mababaliwala na lang pala ang lahat ng yon. Dahil magtatrabaho din ako bilang katiwala, trabahador o magsasaka. Nakadalasang kinakauwian ng mga taga-lugar namin na high school o elementary lang ang natapos. Gusto ko pong magtrabaho sa isang aircon na opisina. Hindi napapawisan, hindi naiinitan. At kung sa Maynila yon o sa ibang bansa ay mas maganda. Kahit na hindi po ako suportado ng mga magulang ko sa pangarap ko ay sinuwerte naman po ako at nakakuha ako ng girlfriend na kapareho ko ring may ambisyon sa buhay. Si Rose. Kaklase ko po siya sa high school. Maganda, matalino rin at malakas ang loob. At tulad ko ay mahirap lang din po si Rose. Anak siya ng isang katulong at ang tatay niya naman ay trabahador sa isang rice mill. Nakahanap po ako ng kakampi at kasangga sa buhay kay Rose. Kaya naman mas naging malakas ang loob ko na sumugal sa Maynila sapagkat kasama ko siya.
Nay, Tay, pwede ko po ba kayong makausap? Tungkol saan? Tay, magpapamaynila po kami ni Rose. Ay, nako, eto na naman tayo. Teng, pwede ba bukas na lang? At pagod na pagod pa nga kami ng nanay mo galing sa trabaho. Kailan po ba kayo hindi napagod? Ano? Ang sabi ko po, kailan ba kayo hindi pagod? Tuwing kakausapin ko kayo tungkol dito. Palaging yan ang sinasabi ninyo eh. Tama, dahil pagod naman na talaga kami. Walang araw na hindi kami pagod sa pagtatrabaho at pagbabanat ng buto para sa inyong magkakapatid. Kaya nga po eh. Nay, Tay, payagan nyo na ako magpamaynila para makatulong ako sa inyo. Para makapag-aral din ako at makakuha ng disenteng trabaho balang araw. Anong disente? Bakit itong trabaho namin? Hindi ba disente? Walang masama sa pagiging magsasaka, Teng. Ang sinasabi ko po, ayaw ko na po ng ganito tayo. Kung makapagtapos po ako ng pag-aaral at makakuha ng trabaho na may mataas na sweldo, hindi na tayo mahihirapan. Hindi na ho kayo mapapagod ni nanay sa pagsasaka. Bakit? Akala mo ba ganun lang kadali yon? Ang buhay hindi parang yang napapanood mo ng mga teleserye. Hindi lahat ng naghihirap balang araw biglang magiging donya basta magsipag lang. Hindi nangyayari yun sa totoong buhay. Hindi ko naman ho pangarap na maging sobrang yaman na eh. Yung magkaroon lang tayo ng sapat. Yung hindi araw-araw hindi tayo makadiskarte. Kasi ang pinoproblema natin kung ano yung kakainin natin sa isang linggo. Gusto ko magkaroon ng sapat na ipon. Para kung ano mang mangyari, handa tayo. Yung hindi tayo mamamatay ng dilat ang mata. Ganun lang kasimple ang gusto ko, Nay. Kung magtulong-tulong tayo ng mga kapatid mo, balang araw gagaan din naman ang buhay natin eh. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga ng buhay dito. At mataas lang talaga ang ambisyon mo para sa sarili mo. Dinadahilan mo pa kami. Kung mataas man po ang ambisyon ko para sa sarili ko, ano naman po ang masama dun, Tay? Tay, matalino ako. Matataas ang mga grado ko. Ay, pambihira naman, Tay. Bakit niyo ba ako pinag-aral kung ayaw niyo rin naman pakinabangan ko? Pinag-aaral namin kayong magkakapatid dahil ayaw namin na malamangan kayo ng kapwa nyo. Yun lang. Yun lang ang dahilan. Kaya sapat na yung high school. Yung college, hindi na mahalaga yan. Gastos lang yan. Ngayon kung may sapat na tayong pera, pwede mo namang gawin yan balang araw. Kung gusto mo naman na magtrabaho sa opisina na nakaupo lang buong araw at ayaw mong mainitan, siguro na may makukuha kang trabaho dyan sa bayan. Pwede kang mag-apply na kahero muna. At tama nga ang tatay mo. Pwede ka namang magkolehiyo pag may extra ka na. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang magpa-Maynila para dyan. Alam mo, masyado ka kasi nasisilaw dyan sa mga bakasyonistang galing sa Maynila na nakikita mo sa bayan tuwing bakasyon. Hindi mo ba alam na iilang porsyento lang yan sa dami ng mga naghihirap doon? Alam ko, dahil nakapunta na ako sa Maynila. Anong na pala ako? Wala! Wala pang 1 taon bumalik na ako dito. At mabuti na nga lang may natira pa akong pera pang uwi. At nasa tamang katinuan pa ako. Kaya't nakabalik agad ako dito. Yung mga kakilala ko, naiwan na ron. Mga naging squatter na. Hindi ako ikaw, Tay! Hindi ako magiging squatter doon! At bakit? Anong klase bang buhay ang meron tayo dito? Hindi ba't parang ganun din? Yang lupa na sinasaka ninyo, hindi rin naman sa inyo. Kakarampot pa ang bayad. Halos ganun din naman ang buhay natin ah. Kahit na mahirap tayo dito, Teng, itong bahay natin, atin. Kahit gaano pa ito kaliit, kahit siksikan pa tayo dito. Kung ano man ang mangyari, may talbos ng kamote dyan na pwedeng tabasin at kainin. May tubig na pwede salukin dyan sa bukal. Mabubuhay tayo. Sa Maynila, kung anumang kamalasan ang umabot sa'yo, wala. Pulube ang aabutin mo dahil lahat doon binibili. At hindi na ako magtataka kung balang araw, pati hangin doon, ibote na nila at ipagbili. At kaya rin nga ang gulo-gulo doon di ba? Dahil yung mga tao desperado na. Buti pa dito, mahirap pero simple at tahimik naman ang buhay natin. Ay nako, tingin ko kaya rin atat-atat siya makapag-Maynila dahil yung nobya niyan, yan din niyang hilig eh. Tay, wag niyo pong idamay si Rose dito. Bakit? Totoo naman ah. Nung 1 taon nakalimutan mo na yung pagpipilit mo magpa-Maynila. Pero simula nung naging nobya mo yan,
Nabuhayan ka na naman ng loob. At salamat nga po talaga kay Rose dahil binuhay niya ang loob ko. Dahil kayo ni Nanay, pilit yung pinapatay ang mga pangarap ko. Teng! Walang magulang ang gugustuhin patayin ang pangarap ng mga anak nila. Kagaya ng wala ring magulang ang gustong makita na nagdurusa at nasasaktan ang mga anak nila. Ang ibig pong sabihin, wala kayong tiwalang magtatagumpay ako. Hindi sa ganun, Teng. Gusto ka lang naming protektahan ng tatay mo. Nay, Tay, nasa tamang edad na po ako. At buo na po ang desisyon ko. Nagkaroon po kami ng mahabang pagtatalo ng mga magulang ko tungkol sa desisyon kong magpa-Maynila, Papa Dudut. Pero ang kinahantungan ay hindi pa rin sila pumayag. Napaka-impractical daw na bagay yung gusto kong gawin. Pwede naman daw akong magtrabaho lang sa malapit sa amin at mag-aral ng kolehiyo kapag nakaipon ako. Pero kung sakaling ganun nga ang gawin ko ay kailan pa mangyayari yon, Papa Dudut? Kailan pa ako makakaipon ng sapat para makapagkolehiyo? Alam kong mas mababa ang swelduhan sa probinsya katumbas ng pasweldo sa Maynila. Kaya naman kahit nalabag sa loob ng mga magulang ko at hindi nila ako pinayagan ay nag-decide pa rin ako magtanan kasama si Rose at makipagsapalaran kami sa Maynila. Dala lamang ang 7,000 at 3,000 na naipon ni Rose ay sumaba kami ng Maynila. At sa totoo lang po, ay sinuwerte kami sa unang dating namin sa Maynila, agad kaming nakakuha ng murang kwartong marerentahan para sa aming dalawa. Sa loob lamang ng isang linggo ay nakahanap agad ako ng trabaho bilang dishwasher sa isang restaurant. At si Rose naman ay nakahanap ng trabaho bilang assistant sa isang laundry shop. Kahit na may kamahalan nga talaga ang bayarin at pagkain, kahit papaano ay nakapagtatabi kami ng 1,000 kada buwan dahil na rin sa pagtitipid. Sa tansya ko ay matapos lamang siguro ng 1 o 2 taon ng pag-iipon ay maaari na kaming parehong mag-enroll sa kolehiyo at maging working student. Ang naging plano po namin ni Rose ay bago kami mag 25 years old ay makatapos na kami ng kolehiyo at makapagtrabaho na sa isang maayos na kumpanya. At makapag OFW naman ako bago mag 30 anyos. Para kung sakali ay makasama ko pa ang mga magiging anak namin bago ako umalis ng bansa. Hindi nagtagal ay na-promote na rin po ako mula dishwasher at naging kahero na sa restaurant na pinagtatrabahuan ko nang malaman ng may-ari na mabilis po akong matuto. Naging panatag po ang buhay namin ni Rose sa loob ng 1 taon. At dahil na rin po siguro dito ay nabuntis na po si Rose. Pansamantala po kaming kinabahan dahil alam namin na makadadagdag gastos po ang pagkakaroon ng anak. Pero dahil maganda naman po ang takbo ng pinansya namin ay nilakasan lamang po namin ang aming loob. Isinugal po namin ang kalahati ng aming naipon para ipang member sa isang networking ng mga pampagandang produkto para ito na ang maging negosyo ni Rose pagkatapos niyang manganak. Ngunit sa kasamaang palad, ilang buwan lamang po bago makapanganak si Rose ay nilooban ng aming tinitirhan habang kami ay nagsisimba. Ay naku, Teng! Ano nangyari dito? Rose! Ninakawan tayo, Rose! Naku naman! Yung bintana tingnan mo, basag na basag! Mag-ingat ka ha! Baka may matapakan kang bubog! Yung mga paninda ko! Teng, wala na! Kinuha nila lahat ng mga paninda ko! Rose! Yung ipon natin! Tinangay din! Ano? Nakasalubong natin si Mang Fredo sa labas. Teka, tatawagin ko. Mang Fredo! Mang Fredo! Ano yun? Bakit? Ano nangyari? Mang Fredo! Niloban ho kami! Ha? Grabe!
Sinira ang bintana. Tinangay po nila lahat. Yung paninda ni Rose, yung ipon namin. Sandali, tatawag ako ng barangay. Ano na akong gagawin namin ngayon? Kasi naman Mang Fredo Sinabihan na namin kayo na kailangan nang ipagawa yung rehas sa labas. Ilang beses nang may nagtangkang manloob dito. Teka nga, Teng. Sinisisi mo ba ako sa nangyari? Kahit papalagyan ko ng rehas yung bakod, gagawa ng paraan ng mga magnanakaw para makapasok ng bahay. Hindi ko kasalanan yan. Pero bahay niyo ito. Nagbabayad kami ng renta. Kaya sana naman yung seguridad ng mga nakatira dito, inuuna ninyo. Aba, akala nyo naman napakalaki ng ibinabayad nyo rito. Kung gusto nyo ng maayos na seguridad at walang magnanakaw, dun kayo magbahay sa mga subdivision. Doon may security guard na kayo, may CCTV pa. Doon kayo tumira, wag dito sa magulong lugar. Paano na yung mga nawala sa amin? O bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Anong gusto mong mangyari? Na ako ang magbayad nung ninakaw ng mga magnanakaw sa inyo? Ha! Hibang ka ba? Isa pa, dehado rin naman ako dito Sino ba ang magbabayad niyang pagpapagawa ng nasira na bintana? Kayo ba? Hindi ba ako rin? Para namang ipapagawa niyo rin yan. Teng, tama na. Wala na tayong magagawa. Tama! Makinig ka dyan sa asawa mo. Pupunta ako ng barangay at magdadala ako ng tanod dito na makapag-imbestiga. Ay, dyan na kayo. Magdasal na lang tayo na mahanap nila yung gumawa nito at maibalik ang lahat ng mga ninakaw sa atin. Ay, wala na yun. Huwag ka nang umasa. Oh, baby. Tama na. Tama na, JR. Tama na, tahan ka na. Teng, bakit naman ganito? Napakamalas naman. Ninakawan pa tayo habang nagsisimba. Napakademonyo naman talaga ng may gawa nito. Tahan na. Makakabawi din tayo. Paano? Wala na akong pampuhunan. Nag-resign na ako sa trabaho. Yung ipon natin wala na rin. Back to zero tayo, Teng. Tapos may anak pa tayo. Paano na to? Saan tayo ngayon kukuha ng panggastos? May awa ang Diyos. May trabaho pa naman ako, di ba? Teng, maghahanap na lang ulit ako ng trabaho. Ano ka ba, Rose? Dumidede pa yung si JR. Pero paano? Kukulangin na tayo niyan, Teng, kung hindi ako magtatrabaho. Hahanap ako ng ibang trabaho. Yung mas mataas ang sweldo. Tapos ano? Nanakawin lang ulit sa atin? Natatakot na akong tumira dito, Teng. Huwag kang mag-alala, hindi na tayo titira dito. Hahanap tayo ng mas maayos na lugar. Paano walang-wala na nga tayo, lilipat pa? Ang hirap nito, wala man lang tayong kamag-anak o kakilala dito na maaasahan o malalapitan. Teng, paano kung bumalik na lang kaya tayo sa Mindoro? Ano? Dahil lang dito babalik tayo? Hindi! Pansamantala lang naman, Teng At least doon, pwede ako makapagtrabaho tapos pwede ko munang iwan si JR sa mga kapatid ko habang nagtatrabaho ako. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit ba tayo nagpunta ng Maynila kung babalik lang tayo doon? Di parang nagsayang lang tayo ng oras dito. At saka parang pinatunayan lang natin sa mga magulang natin na tama sila at mali tayo. Natalunan tayo. Pero paano kung tama sila? Paano kung mali itong desisyon nating magpa-Maynila? Pwes mali sila! Kung ano-ano yung naiisip mo dahil emosyonal ka lang ngayon. Lakasan mo ang loob mo. Focus lang. Mapagtatagumpayan natin to. Pagsubok lang to. Kagaya ng inaasahan wala rin pong nangyari sa kaso ng panloloob sa tinitirhan namin. Nalubog na lamang ang kaso namin at hindi na nahuli pa ang akyat bahay. Takot man kami para sa aming kaligtasan at gustuhin man naming lumipat ng ibang bahay. Kaagad-agad ay hindi namin nagawa yon dahil sa kakapusan ng budget. Mabuti na nga lang at naawa din sa amin ang boss ko nang malaman niya ang nangyari sa amin. At binigyan kami ng 5,000 na nagamit namin upang makalipat ng tirahan
sa mas tahimik na lugar. Kaya naman gano'n na lamang din ang konsensya ko nang matapos ang ilang buwan ay nagpaalam din po ako sa pinagtatrabahuhan ko na restaurant nang matanggap ako bilang crew sa isang fast food. Mas malaki na kasi ng konti ang renta namin sa aming nilipatan at hindi pa rin muna makapagtatrabaho si Rose habang nagpapadede pa sa aming anak. Masakit man po sa loob ko ang umalis sa aking pinagtatrabahuhan dahil napakabait po ng amo ko, ay mas malaki naman po kasi ang sasahurin ko sa fast food kahit na kontraktual lamang ito. Inisip ko rin po kasi na siguro naman ay magiging madali lang naman na makalipat sa ibang trabaho pagkatapos ng kontrata ko dahil malaking fast food naman po yung pinagtrabahuhan ko. At balang araw ay baka ma-promote din ako at makaipon ng sapat para makapag-aral sa kolehiyo sa gabi. Pero mali po ang aking akala, Papa Dudut. Hindi po pala ganon kadali na makahanap ng trabaho pagkatapos ng kontrata. Kadalasan ay may 1 o 2 buwan akong natitenga sa kakahanap lamang sa malilipatan. At naging ganon na nga rin po ang buhay ko sa loob ng sumunod na 4 na taon. Kontraktual, palipat-lipat ng trabaho at ang sweldo naman hindi na tumataas. Lumilipas na lamang po ang mga araw at hindi ko na namamalayan dahil sa pamomroblema naming mag-asawa sa buwan-buwan ang bayarin at araw-araw na gastusin hanggang sa napansin ko na lamang po, Papa Dudut. 23 years old na ako at hindi ko na natupad ang plano kong makapagtapos ng kolehiyo pagdating ko ng ika-25 years old. Si Rose naman po ay bumalik sa pagtatrabaho nang maglilimang taon na ang aming anak na si JR. Mabuti na lang po at nakasundo at nakagaanan na rin namin ng loob ang aming kapitbahay kaya't naiiwanan na po namin ang bata para mabantayan ito habang kami ay nagtatrabaho. Nag-iiwan na lamang po kami ng kaunting bayad sa kanila para hindi naman masyadong nakakahiya. Nakakuha po ng trabaho si Rose bilang isang waitress sa isang maliit na videoke bar. At nang pareho na po ulit kaming nakakapagtrabaho ay medyo gumaan-gaan na po ulit ang aming mga gastusin. Ang susunod naman po naming pinaghandaan ay ang pag-aaral ni JR sa elementary. Kahit na sa puntong yon ay nakakaramdam naman po ako ng pagka-depress. Dahil naurong na po ang deadline ko sa aking sarili para makapag-aral sa kolehiyo. At makapagtrabaho sa isang malaking kumpanya ay nilabanan ko na lamang po alang-alang sa aming anak. At kagaya na nga po ng nabanggit ko ay hindi rin nakatulong na puros contractual na lamang ang napapasukan kong trabaho. Gayon pa man ay pasalamat na rin po ako na kahit papaano ay umayos ang buhay namin at nakapagsimula na ulit na makapag-ipon at makapagplano para sa aming kinabukasan. Pero nang magdadalawang taon na po si Rose sa pagtatrabaho sa videoke bar, ay may isa na naman pong pagsubok na dumating. Kahit po kasi nanay na ay maganda pa rin talaga ang asawa kong si Rose. At nang nagtrabaho siya sa videoke bar ay kadalasan siyang nagugustuhan ng mga katrabaho niyang lalaki. At kung minsan pa nga ay pati ang mga customers. At isang araw ay lumampas na po sa pagkakabighani lang kay Rose ang isa sa mga customer doon at pinagtangkaan ang asawa ko. Sir, eto na po yung isang bucket at yung sisig. Sir, mag-extend pa po ba kayo? Sige Rose, mag-extend pa ako ng 2 oras. Magsasara na po kasi kami. 1 oras na lang po pwede. Ganun ba? Oh, hindi ko umorder ng para sa'yo? Di ba sabi ko kumuha ka rin ng sa'yo? Sige lang po, busog pa po ako eh. Opo, kukunin ko na po itong mga bote at mga pinagkainan ninyo. Maya na. Hayaan mo na muna yung mga bote dyan. Sige po. May inaasahan pa po ba kayong darating? Wala na nga eh. Ako na lang lahat iinom nito. Pero okay lang. Birthday ko naman. Ganun po ba?
Happy birthday po, sir. Sana huling birthday ko na to. Ho? Bakit naman po ganun, sir? Ano pa bang aasahan ko? Iniwan na ako ng asawa ko, galit sa akin ng mga anak ko. Yung mga kaibigan kong kasama ko dito kanina, andyan lang naman ang mga yan dahil sa pera ko. Sir, kung ano man po ang pinagdadaanan ninyo, huwag kayong mawalan ng loob. Habang buhay pa tayo, meron pa tayong pag-asa. Ang lungkot-lungkot ko, Rose. Sir, sigurado ako kung malungkot kayo ngayon, lilipas din naman yan. Ang buhay naman po ganun talaga. Minsan masaya, minsan malungkot. Kung malungkot kayo, sigurado ang kasunod naman yan, masaya na. Rose, may gagawin ka pa ba? Opo. Hindi pa po kasi tapos ang trabaho ko. Marami pa bang customer? Sa katunayan nga po, kayo na lang po ang natira ngayon, sir. Weekday din po kasi Baka naman, pwede mo na ako masamahan dito kahit sandali lang. Naku, sir, baka po mapagalitan ako. Huwag ka mag-alala. Regular naman akong customer dito Maiintindihan naman siguro ng manager mo. Sir, kasi… Sige na, please. Wala lang ako makausap. Kahit 30 minutos lang. O kahit na 15 minutes lang. Pagbigyan mo na ako, birthday ko naman Sige po. Sige, saluhan mo na muna ako dito please. Oh, mag-beer ka muna. Naku, hindi po ako umiinom Sige na, kahit hindi mo naman ubusin. Sobrang dami nito. Sige na. Sige po. Alam mo, mabuti na lang talaga at nandyan ka. May makausapan lang ako. Ikaw ang highlight ng birthday ko. Happy birthday po ulit, sir. Cheers! Kayo ng asawa mo, kamusta naman kayo? Okay naman po. Kahit na mahirap po ang buhay, kinakaya naman po. Ganun ba? Kung may problema kayo sa pera, huwag kang mag-alangan na humingi ng tulong sa akin ha. Magkaibigan na tayo. Okay po, sir. Oh, dahan-dahan lang. Ang pait po pala nito. Ito tissue. Natapunan tuloy ng beer itong t-shirt mo. Teka, punasan ko. Ako na po, sir. Ako na po. Rose, alam mo, kamukha mo yung dati kong girlfriend. Siguro kaya magaan din ang loob ko sa'yo. Sir, ano po yung ginagawa niyo? Sige na, isang kiss lang. Birthday ko naman Para naman sumaya ang birthday ko. Sir, wag po! Sige na, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Hindi naman to kailangan malaman ng asawa mo. Sikreto lang nating dalawa. Sir, ano ba? Tumigil na kayo! Aray! Sige! Subukan niyong lumapit! Rose! Itutusok ko talaga Relax ka itong lang! basag na bote sa inyo! Sa kabutihang palad ay nakatakas naman po si Rose sa pagtatangka ng manyakis na customer sa kanya. Ngunit nang nagsumbong po si Rose sa guard at pinuntahan ito ng customer ay tinanggi ng customer ang ginawa niyang kahalayan kay Rose. Sa katunayan ay nagulat na lamang sila ng guard ng pagbalik nila sa videoke room ay may malaking sugat na ang customer sa braso. Pinaligtad po ng customer si Rose Papadudut. Sinabi niya na si Rose daw ang nagpakita ng motibo at umakit sa kanya. Pero nang pinagtabuyan daw niya si Rose ay bigla na lamang daw itong nagwala, sinaktan siya at lumabas ng kwarto. Dahil walang witness, ang nangyari po ay naging salita ni Rose laban sa salita ng customer. Dahil mas madalas na nakakasama sa trabaho ay mas naniwala po ang guard kay Rose. Pero hindi po naging ganon ang reaksyon ng manager nila. Kinampihan po ng manager ang customer at sinabi na mahirap naman daw paniwalaan na sasaktan ng sarili ng customer para lamang palabasin na nagsisinungaling si Rose. Nasisante po si Rose Papadudut.
Ngunit ang mas malala pa dyan ay mukha talagang gustong maghiganti ng customer kay Rose. Sinampahan po niya ng kaso si Rose at bukod sa pananakit sa kanya ay bigla na rin itong idinagdag na ninakawan daw siya ni Rose ng cellphone habang pinagtatangkaan siyang akitin ng asawa ko. Pero habang nangyayari ang lahat ng ito kay Rose ay wala po akong kaalam-alam. Inilihim niya po sa akin ang lahat at napilitan na lamang siyang sabihin sa akin ang nangyari nang sampahan na po siya ng kaso ng customer. Han, pakiabot nga sa akin yung headphones ko. Huy, Han. Ha? Yung headphones ka ako, paabot. Eto. May problema ka ba? Wala. Nahihirapan lang kasi ako na makahanap ng trabaho eh. Huwag kang mag-alala. Ilang araw pa lang naman ang lumilipas eh. Makakahanap ka rin yan. Huwag kang mag-alala. Pag may bagay na tinatanggal sa'yo, may papalit dyan ng Diyos na mas maganda. Huwag ka nang mag-isip dyan. Ipasa Diyos na lang natin. Oh, naku. Halika nga dito. Yakapin kita. Tana. Teng, hindi ako nasisante dahil nagbawas ng tao sa video, okay? Ha? Anong ibig mo sabihin? Bakit ka natanggal sa trabaho? Teng, sinisante ako. Kasi may nakabangga akong customer eh. Ano? Paano nakabangga? May nakasagutan ka? Hindi. May nagtangkang mang-rape sa akin. Ano? Paano? Saan nangyari yan? Doon sa isa sa mga kwarto doon. Yung regular customer namin, si Sir Mando. Pinastay niya kasi ako doon sa isang video okay room kasi birthday niya. Tapos nagmakaawa dahil wala man lang daw siyang makasama. Tapos doon niya ako pinagtangkaan. Ano? Nasaan yung Mando na yan? Saan niya nakatira? Ting, binaliktad niya ako eh. Kinasuhan niya ako. Hindi niya daw ako titigilan hanggat hindi ako nakukulong. Teka, bakit ikaw ang ipapakulong? Siya dapat ang mabulok sa kulungan sa ginawa niya. Pagkatapos ko kasing tumakas, sinaktan niya yung sarili niya. Hiniwa niya yung braso niya. Tapos pinalabas niya na ako yung umakit sa kanya. Tapos nung tumanggi daw siya sa akin, dun daw ako nagwala at hiniwa ko daw yung braso niya. Pinagbintangan pa niya ako na ninakaw ko yung cellphone niya. Tapos siya yung pinaniwalaan ng manager namin. Tapos ngayon ipapapulis niya raw ako. Di sige, di magkita tayo sa korte. Ikaw ang nasa tama. Pabayaan mong magkaroon ng investigasyon. Teng, wala naman tayo pera para sa abogado eh. Yung matandang yun sobrang yaman nun. Kaya-kaya magbayad nun ng ilang abogado. Kaya-kaya niya ako ipakulong, Teng. Ayoko makulong. Teng, tumakas na lang tayo. Umalis na lang tayo dito. Ano? Di mas lalo ka nagmukhang guilty niyan. Yung pagtakas lang ang paraan, Teng. Hindi ako titigilan ng taong yon hanggat hindi niya ako na ipapakulong. Bakit ba kasi ganun na lang ang galit sa'yo nung tao na yun? Siguro pinaasa mo, no? Ano ka ba? Nakakadiri ka! Narinig mo ba yung sinasabi mo? Tapos sinugatan pa niya ang sarili niya para maidiin ka? Bakit umabot sa ganun? Talagang may saltik nga yung matandang yun eh! Alam mo naman palang may saltik yun eh! Bakit sumama-sama ka pa dun sa kwarto na kayo lang dalawa? Hindi ko alam! Naawa lang ako sa kanya! Na-corner niya ako! Naisip ko, wala namang mali siya yun eh! Hindi ko talaga alam! Kaya yun ang napala mo! Hayop ka! Anong gusto mo palabasin ngayon, ha? Na dapat lang na nirape niya ako? Na ako pa yung may kasalanan ngayon? Grabe ka, Teng! Napakasama mo! Sorry! Nabigla lang din ako. Huwag mo ako hawakan! Sorry na! Hindi ko sinasadya. Silang lahat! Okay lang na pag-isipan nila ako ng ganyan eh. Pero ikaw! Asawa kita!
Ikaw yung mas nakakakilala sa akin. Ikaw dapat yung kakampi ko dito eh. Pero nasasabi mo yan? Napakagago mo! Sorry. Tana, hindi ko talaga sinasadya. Mali yung nasabi ko. Naniniwala ako sa'yo. Ipit na nga ang pakiramdam ko eh. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Kung ano yung gagawin ko. Wala naman akong ginagawang masama pero bakit ganito? Tahan. Malalampasan din natin to. Teng, ayoko makulong. Ang liit-liit pa ng anak natin. Ayoko masayang yung buhay ko sa kulungan. Hindi yan mangyayari. Hindi ko hayaan niyang mangyari. Malalampasan natin to. Mag-aabogado sana kami para sa sinampang kaso kay Rose. Pero unti-unti ko na nga pong nakita ang katotohanan. Na kahit na inosente si Rose ay mahihirapan kaming tapatan ng pera at impluwensya nang nagtangka sa kanya. Kaya naman minabuti na nga lang namin na umalis ng aming tahanan at lumipat ng syudad at magtago. Nakarating po kami sa Bulacan, Papa Dudut. At tulad ng dati ay nag-back to zero na naman kami. Bagong lugar, walang kakilala, walang trabaho, paubos ang pera. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang kami ay umalis sa Mindoro, ay naisipan ko na po na paano kaya kung bumalik na nga lang kami sa probinsya. Unti-unti ko na nga pong natatanggap sa sarili ko na palayo na ng palayo ang posibilidad na makapagtrabaho ako sa isang opisina. Ang makapagsuot ng Amerikana at ang hindi mainitan. Sa puntong yon ay alam ko rin po na kakailanganin na namin ang maging low profile dahil sa kinasangkutan ni Rose. Kaya't mas lalo nang magiging limitado ang aming mga pwedeng pasukang trabaho. Pero nilabanan ko na lamang po ang pagkalungkot. At nag-focus na lang po ako sa kung paano kami makakapagsimulang muli ng mag-anak ko. Kaya't nang may nakita po akong opening para sa isang all-around na assistant sa isang flower shop, ay nag-apply na po ako kaagad. Hindi ko na po ininda na wala po sa kalahati ang suswelduhin ko doon kumpara sa huli kong trabaho. At hindi na rin po ako nagpatalo sa aking pride. Kahit pa naiisip ko na matapos ng ilang taong pagsusumikap ay ang kinabagsakan ko rin pala ay halos walang pinagkaiba sa trabaho ng mga magulang ko. Ang humawak ng mga halaman. Pero hindi po ako nagpatalo sa depresyon. Ang mahalaga ay may pangkain kami ng pamilya ko at may pambayad ng renta. At lumipas po ang halos 3 taon na naging ganon ang buhay namin. Halos isang kahig at isang tuka. Hindi na rin po kami nakaipon at sa puntong yon ay alam kong isang sakit o aksidente o kamalasan lang ang pwedeng maganap at tiyak na sa kalsada na kami susunod na pupulutin, Papa Dudut. At sa hinagap ay hindi ko akalain na mangyayari ang mga yon. Dahil ang sumunod naman na kamalasang dumapo ay itong pandemya. Dahil sa lockdown ay napilitan po magsara ang flower shop na pinagtatrabahuhan ko. At dahil kakaunti nga lang po ang aming naipon ay tinipid na lang po namin ang aming pera para umabot ito sa isang buwan. Sa huling 2 linggo bago masaid talaga ang pera namin ay isang beses sa isang araw na lamang po kaming kumakain. Ang akala namin ay pansamantala lamang at matatapos kaagad ang pandemya sa loob ng isang buwan. Ngunit alam naman nating lahat na hindi po ganon ang nangyari. Mabuti na nga lang din po at naawa din sa amin ang aking amo at inaabot-abutan kami. At hindi pa rin naman po ako tuluyang sinisante nang unti-unti nang nagbukas ang mga tindahan. Ngunit dahil gipit na rin po siguro ang mga tao at nasa quarantine pa rin ay hindi na nakarecover ang flower shop na pinagtatrabahuhan ko at tuluyan na rin nagsara.
Naipon na rin po ng naipon ang mga utang namin sa renta. Pinutulan ng kuryente, nangutang na po ako sa mga kakilala at kapitbahay namin upang magkaroon ng puhunan para sa mga pupwede naming ilako sa kalsada. Tulad ng face mask, face shield, candy at kung ano-ano pa. Pero dahil na rin po siguro naging maingat ang mga tao ay swerte na kung may 3 bumili sa amin sa isang araw. At dumating ang araw na tuluyan na nga po kaming pinalaya sa aming tinitirhan dahil hindi na kami nakakabayad ng renta. At naging gipit na rin ang aming landlord kaya kinailangan na niyang tumanggap ng ibang tenant na mas may kakayahang makapagbayad kesa sa amin. Kasabay po nito ay napagod na rin po sa kapapautang sa amin ang lahat ng aming mga kakilala sa lugar. Kaya't nang pinalayas na po kami sa aming nirerentang bahay ay wala na po kaming ibang naging choice kundi ang gumawa ng barong-barong sa isang bakanting lote at mabuhay bilang mga squatter. Ay! Grabe naman tong ulan na to. Mukhang may ilalakas pa yata ito ah. Narinig ko kanina dun sa karinderya. Signal number 1 lang naman daw ang tatama dito eh. Eh bakit naman ganito kalakas? Ano ba yan? Naku, unti-unti nang tumataas ang tubig. Uy, yung tolda! Natanggal! Diyos ko, basag-basa na tayo. Yung mga gamit natin tsaka yung mga paninda natin. Deng! Tulungan mo ako dito sa bubong! Iabot mo sa akin yung tali! O ito! Deng, bilisan mo! Jero, halika dito! Dito ka, dito ka! Ayan, ayos na to pansamantala. Nay, ang lamig po. Anak, halika. Palitan mo na yung suot mo. Sandali. Hahanapan kita ng damit. Ay, ano ba naman yan? Nabasa na rin ang lahat ng mga damit ni JR. Teka, itong isang t-shirt ko dito. May isa pang medyo tuyo. Ito na muna isuot mo, anak. Wala na rin akong pampalit ng damit. Bayaan mo na. Isang gabi lang naman siguro tong bagyong to. Teka, naku. Ting! Ting, yung mga paninda natin nabasa na rin. Ha? Tingnan ko nga. Ito, yung mga kahon ng face shield. Natuluan ng tubig galing sa bubong. Tsaka itong mga face mask, basa na rin. Itong mga yosi. Itong mga candy. Ano ba naman yan? Patuyuin na lang natin yan mga yan bukas. Mabebenta pa naman siguro yan. Ding! Paano pa natin maibebenta ang mga ito? Eh kahit patuyuin natin to, mag-iiba na yung hulman ng mga kahon. Tapos yung mga face mask na yan kukupas na. Hindi na mabibili ang mga yan. Lalo pa ngayon na ang iingat at ang aarte ng mga customer dahil sa virus na yan. Gawa na lang natin ang paraan. Paano natin magagawa ng paraan yan? Wala nating. Yan na nga lang ang meron tayo eh. Ano ba naman yan? Wala na tayong kabuhayan. Eh anong gusto mo? Umiyak na lang tayo. Walang magagawa yung pag-iyak. Kahit umiyak ka pa dyan, hindi matutuyo yung mga yan. Teng, ayoko mamatay tayo ng ganito. Ayoko mamatay ng dilat ang mata sa gutom at kaawa-awa. Teng, ayoko mamatay. Tumahimik ka na. Tinatakot mo yung bata. Nay! Tay! Huwag na po kayo mag-away. Pasensya na. Gusto ko lang pala kasi ng loob ninyo. Isang gabi lang to. Bukas magiging maayos na ulit ang lahat. Teng, kung umuwi na lang kaya tayo sa Mindoro. Paano tayo uuwi dun? E pagkain nga lang, wala na tayo. Pamasahe pa kaya? Eh kung dumulog tayo sa TV, humingi tayo ng tulong sa iba, mamalimos tayo. Basta makalis lang tayo dito tsaka makauwi na doon. Kahit na makalikom tayo ng pera, sarado mga border. Hindi tayo makakaalis dito. Diyos ko naman, ano ba naman itong inabot namin? Isa pa,
Lampas ng 1 dekada tayong hindi kumukontak sa mga kamag-anak natin doon. Ni hindi nga natin alam kung andun pa sila o kung ano nang nangyari sa kanila. Sigurado akong naroon pa sila at naghihintay sila sa atin. Tatanggapin pa rin nila tayo, Teng. Doon, may mga kamag-anak tayo. May mga kaibigan tayong pwedeng malapitan. Hindi katulad dito, mag-isa lang tayo. Hindi na rin natin alam kung ano nang itsura ng lugar natin. O kung nandun pa ba yung mga kaibigan at mga kakilala natin. O kung maalala pa nila tayo. Ang mahalaga, makaalis tayo dito sa Maynila at makabalik na tayo doon. Ayoko na dito, Teng. Ayoko na ng ganitong buhay. Wala tayong napala sa pagpunta natin dito sa Maynila, kundi paghihirap at kamalasan. Pakiramdam ko po noon ng mga panahong yon ay tila na-trap na kami sa sitwasyon, Papa Dudut. Gusto nang bumalik ng Mindoro ni Rose at kahit na ako rin po ay handa nang lunukin ng pride ko na bumalik sa aming lugar kahit na uuwi ako doon nang walang napala at narating na ako'y nagpa-Maynila. Pero kahit gustuhin man namin na bumalik na lamang ay wala na rin kaming pamasahe pabalik. Bukod pa sa sarado ang mga border dahil sa pandemya. Dahil nabasa at nasira na rin po ang aming mga paninda dahil sa bagyo ay hindi na rin po namin naibenta at napakinabangan ng mga yon. Wala na rin po kaming budget para mamuhunan muli para bumili ng mga panibagong paninda. Kaya't nauwi na lamang po kami sa pangangalkal na mga plastik para may maipambili ng pagkain. Dahil wala na rin po kaming tubig ay nakikiusap na lamang po kami sa mga kalapitbahay at kung minsan ay sa gas station para makapag-igib ng tubig. Sobrang hirap po ng buhay namin. Lalo na't may virus na kumakalat. Iniisip na nga po namin kung saan kami kukuha ng pagkain at tubig. Pati sabon ay kailangan pa naming budgetan. Pero siguro may awa pa rin ng Diyos sa amin. Kaya kahit nahirap po kami sa tubig at hygiene ay wala naman po sa amin ang tinamaan ng COVID-19. Dahil kung sakaling mangyari po yun ay sigurado po ako. Mamamatay na lamang kami mag-anak sa kalsada at itatambak at susunugin na lamang sa kung saang punerarya. Ayun! May basurahan! Ay! Ano ba yan? Wala man lang mapakinabangan? Okay na rin ang mga to. Sino kaya yung buwisit na nakauna sa atin dun sa plaza? Wala tuloy tayong nakuha dun kanina. Tingin ko bago na naman yung nangalakal doon. Dumadami nang nakakalaban natin dito eh. Bukas subukan natin dun sa kabilang barangay. Naku, baka may mang-away na naman sa atin. Hindi natin teritoryo yun, Teng. Nay, tingnan niyo po itong supot oh. Kalahati pa tong manok. Iuwi natin. Ay, ano ba yan? Ano ba yan ang baho? Ang sama ng amoy. Itapon mo na yan, JR. Doon na lang tayo kukuha ng pagpag sa may mga karinderya. Kasi sigurado tayo na medyo maayos-ayos pa yung mga yon. Yung mga dito sa kalsada kasi, hindi natin alam kung gano'n nakatagal ang mga yan dyan. Tara, umalis na tayo. Wala na dito. Halika na. Tay, magpahinga po muna tayo dyan sa may puno. Sobrang init na po. Ay, mabuti pa nga. Nanghihina na rin ako eh. Naku, ubos na rin pala itong 1 galon ng tubig. Dumaan tayo mamaya dun sa gasolinahan para mag-igib. JR, halika na dito. Akala ko ba gusto mo magpahinga? Nay, bigay ng babae. Ha? Bakit daw? Ewan ko po. 50 pesos! Ba't ka masaya? Ha? Masaya ka na nililimusan tayo? Nagtatrabaho tayo ng marangal. Hindi tayo mga pulubi.
Teng, ano ka ba? 50 pesos din ito oh. Malaki ang may tutulong nito sa atin. Hindi tayo pulubi! Rose, nililimusan na tayo! Paano tayo umabot sa ganito? Teng naman, hindi naman limos ito eh. Tulong to. Alam naman ng ibang mga tao na marami ang naapektuhan ng matindi nitong pandemya. Kaya marami rin ang nagkukusang loob na tumulong. Rose, paano tayo umabot sa ganito? Nililimusan na tayo. Tahan na. Tumahan ka na. High school graduate tayo, Rose. Matalino tayong pareho. Masipag tayo. Wala tayong inatraso o tinapakang tao. Pero bakit ganito ang nangyari sa atin? Bakit tayo pinaparusahan ng Diyos ng ganito? Hindi ko maintindihan. Teng, lakasan mo ang loob mo. Huwag mong sisihin ang Diyos. Sino palang sisisihin ko? Sarili ko? Wala naman akong ginawang masama. Nangarap lang naman ako ng magandang kinabukasan para sa akin. Para sa atin. Masama ba yun? Pero yung mga umatraso sa atin, yung customer na nagtangkang mang-rape sa'yo, nasan sila ngayon? Sigurado ako, may bahay sila ngayon. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw o higit pa. Bakit sila mga masasamang ugali? Maayos ang kalagayan ngayon. Pero tayong walang inangad at ginawa kundi kabutihan. Tayo pa mga nagdurusa ngayon. Teng, kalma na. Rose, sa nangyayari sa atin, sigurado ako na di hamak na mas mabuti ang kalagayan ni nanay at tatay at ng mga kapatid ko ngayon. Yung pangarap ko na maging mayaman ako para din makatulong sa kanila. Ang nangyari, naging mas mahirap pa ako ngayon kina nanay at tatay. Malalampasan natin ito, Teng. Basta kumapit ka lang. Ang tanda na natin, Rose. Ni isa, walang natupad sa mga plano at pangarap natin. Wala tayong napala sa buhay. Sana hindi na lang pala tayo umalis ng Mindoro. Sana hindi na lang ako nangarap. Sa totoo lang po, Papa Dudut, ay hindi ko na-realize kung gaano nakabagsak ang buhay namin. Hanggang noong sandali na nilimusan na nga po kami ng isang dumaang babae. Kahit na hindi naman po kami nanlilimos. Doon ko po na-realize kung gaano na lamang po siguro kami kaawa-awa sa paningin ng ibang tao. Masasabi kong doon na po talaga tumama ang matinding depresyon sa akin at nawala na po ako ng pag-asa. Pakiramdam ko po ay bibigay na ang katinuan ko at mababaliw na ako sa puntong yon. Unti-unti na pong gumuho ng tuluyan ang aking pag-asa, kaya't hindi nagtagal ay naisip na nga rin po namin ni Rose na bukod sa pangangalakal ay manlimos na rin po kami. Wala na pong natira sa pride ko at pinanindigan ko na ang aming naging kalagayan. At siguro dahil na rin po sa depression ay tinamad na rin po akong mangalakal at namalimos na lamang po ako sa kalsada. Wala na po akong ganang gumawa ng kahit na ano. Wala na rin po akong ganang mabuhay, para akong zombie na naglalakad-lakad na lang nang walang patutunguhan at umaasa na lamang sa tira-tirang barya at limos na mga driver at mga commuter. Lumipas po ang ilang linggo ng pamumuhay namin bilang mga pobreng pulubi at nanlilimos sa kalsada. Literal na po kaming naging isang kahig, isang tuka. Sa awa ng Diyos ay hindi naman bumababa ang nakukuha naming limos sa 30 pesos sa isang araw. Sapat na para makakain kami ng kahit na isang beses man lang sa isang araw. Hanggang sa inabot na nga po kami ng Disyembre sa ganong estado. Dahil magpapasko ay nanumbalik na naman po ang pagiging bitter ko sa buhay, Papa Dudut.
Hindi po ako makapaniwala na noong nakaraang Pasko lamang ay may bahay pa kaming pamilya at nakapag Noche Buena pa kami kahit papaano. Pero matapos lamang ng isang taon ay nawala ang lahat ng yon sa amin. Kay bilis po ng mga pangyayari. Sa tuwing nakakarinig din po ako ng pamaskong kanta at mga masasayang tao sa kalsada ay hindi ko rin mapigilang mainis. Lalo na sa mga taong nag-grocery para sa paghahanda sa Pasko. Pero kapag hinihingan ko ng kaunting tulong ay magdedire-diretso na lamang at hindi man lang ako tingnan. Ngunit ang talagang nakagalit po talaga sa akin, Papa Dudut, ay noong may madaanan akong isang dambuhalang Christmas tarp ng politiko na nadaanan ko pa sa besperas ng Pasko. Bakit itong mga magnanakaw na ito ay bukod sa masasarap na nga ang buhay ay ginagalang pa ng mga tao? Hindi ba sila kinikilabutan sa tuwing babati sila sa kapwa nila ng Merry Christmas? Hindi ba sumasakit ang mga tiyan nila sa tuwing kakain sila ng masasarap sa Noche Buena para ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus, pero galing naman ang handa sa maruming pera? Kaya't sa hindi po sinasadyang pagkakataong yon ay doon na nabuo ang pasya ko. Tama na ang pagtitiis. Tama na ang pagiging kawawa ko. Tama na ang paghihirap ng mag-ina ko. Bumalik ako sa bahay at sinabing mag-grocery lang ako. Nagsinungaling ako kay Rose at sinabi na may nagbigay sa akin ng 500. Dinala ko po ang aking backpack at tumungo sa grocery. Sa loob ng grocery ay pasimple kong pinuno ang aking backpack ng mga dilata at bigas. Pati na ang isang hamon na dibola na pang Noche Buena ng pamilya namin. Para hindi mahalata ay pumila pa ako sa kahera para magbayad ng 2 dilata. Kabadong-kabado pa ako habang nakapila, Papa Dudut, dahil first time kong ginawa yon. At siguro na nga'y napansin na rin ng kahera at ng guard. Dahil paglabas ko ay pinigilan ako ng guard at pinilit na buksan ang backpack ko. Doon na po ako tumakbo, Papa Dudut, pero nahuli ako at agad na dinala sa presinto at nakulong ako sa besperas ng Pasko. Teng! Rose, paano mo nalamang nandito ako? Bakit ka nandito? Mamaya maungkat pa yung kaso mo eh. Ano pa ba ang choice ko? Paskong Pasko hindi ka umuwi. Akala namin ni JR kung ano na nangyari sa'yo eh. Kung saan-saan grocery na ako sa atin nakarating ah. Gusto ko na nga pumunta sa mga morgue dahil akala ko kung napaano ka na eh. Teng, ano ba nangyari? Rose. Ginawa mo ba talaga yon, Teng? Sabihin mo sa kanila na pakawalan ka nila dito. Alam kong hindi mo yun magagawa. Bakit ka nila pinagbibintangan? Rose, kasi… Ano? Sabihin mo sa kanila yung totoong nangyari. Rose, yun ang totoong nangyari. Ginawa ko yun. Nagtangka akong magnakaw. Ha? Teng, pero bakit? Hindi ko alam. Gusto ko lang naman may makain tayo ng maayos ngayong Pasko. Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit mo nagawa yun? Ipagpapalit mo yung isang kainan lang natin sa posibilidad na makulong ka? Paskong Pasko, Teng, ganito yung ginawa mo. Bakit? Bakit mo nagawa yun? Hindi ka naman ganyan eh. At sa tingin mo ba matutuwa kami ng anak mo na kakainin namin yung galing sa nakaw? Bakit? Magkano lang naman ba yung sinubukan kong kunin? Hindi naman kalakihan yun ah. Wala pa nga 1,000 siguro yun eh. Bakit yung iba na mas malaki pa ang ninanakaw? Hindi naman sila nakakaramdam ng ganito. Bakit yung mga milyon-milyon ang ninanakaw? Hindi nakokonsensya! Yun na nga lang ang meron tayo eh. Wala man tayong pera, may konsensya pa rin tayo. Tapos pati yun, isinuko mo na rin? Oo, handa na ako isuko yun. Dahil pagod na ako maging mahirap, Rose. Ayoko na ng ganitong buhay. Pero hindi sa ganitong paraan, Teng. Tingnan mo, paano na ngayon to? Nakakulong ka. Mas lumala lang. Mas lalo lang tayong maghihirap. Ngayon, poproblemahin ko pa kung saan ako kukuha ng pampiyansa mo at sa pang-abogado mo. Pabayaan niyo na ako dito, Rose. Ano bang sinasabi mong pabayaan? Dito na lang ako.
Umuwi na kayo ni JR sa Mindoro. Ano ba yung sinasabi mo, Teng? Huwag niyo na ako intindihin. Si JR na lang intindihin mo. Pabayaan niyo na ako dito. Mas mabuti pa nga siguro makulong ako. Dito makakakain ako. May matutulugan ako. Ayos na rin yun. At kami ng anak mo, paano? Ganun na lang din ba ang gagawin namin? Magnakaw na lang kami para makulong na kami para hindi na namin problemahin kung paano mabuhay, ganun ba? Handa ka magkahiwa-hiwalay tayong pamilya basta buhay tayo? Ano bang klase pag-iisip yan, Teng? Napakabaka sarili mo naman! Hindi ko na alam ang gagawin ko. Anong klaseng asawa ka? Anong klaseng tatay ka para maisip mo yan? Patawarin mo ko, Rose. Ano ba yan? Wala akong kwentang asawa sa'yo at tatay sa anak natin. Hindi ko sinasadya. Hindi ko na rin alam kung anong nangyari sa buhay natin. Bakit tayo umabot sa ganito? Bakit ako pinaparusahan ng Diyos ng ganito? Teng, parang awa mo na naman. Labanan mo yan. Labanan mo yung mga naiisip mong yan alang-alang sa amin ng anak mo. Kailangan mo makalis dito. Magsasama-sama pa tayo. Uuwi tayo sa Mindoro at magsisimula ulit. Labanan natin to, Teng. Pagsubok lang to. Hindi ko na kaya, Rose. Pakiramdam ko mababaliw na talaga ako. Umuwi na lang kayo sa Mindoro. Kalimutan niyo na ako. Hayaan niyo na ako mamatay dito. Hindi ko na kaya magpatuloy. Walang kwenta ang buhay ko. Isang malaking katatawanan ang buhay ko. Pasensya at nadamay kayo ni JR. Hindi ko sinasadya to. Hindi ko naman ginusto to eh. Teng, lalaban tayo. Makakalabas ka dito. Makakabalik tayo sa Mindoro at makakapagsimula ulit tayo bilang isang pamilya. Lumaban ka, Teng. Huwag mo kami pabayaan. Lumaban ka, parang awa mo na. Hindi namin kaya ni JR na mabuhay ng malayo sa'yo. Makakabagot pa tayo. Yun po pala ang pakiramdam na ma-depress, Papa Dudut. Sa puntong yon noong nakakulong ako, parang nag-give up na talaga ako sa lahat. Wala na akong ganang gumawa ng kahit na ano. Handa na rin akong makulong habang buhay at handa na rin akong mamatay doon. At siguro'y tama nga si Rose na makasarili ako na hindi ko na sila naisip ng mga sandaling yon. Pero sa puntong yon kahit na guilt ay hindi ko na nga po maramdaman. Wala na po kung kahit na anong maramdaman. Pakiramdam ko ay humiwalay na ang kaluluwa ko sa katawan ko at para na akong isang multo. Samantala kung anuman ang ikinahina ng loob ko ay siya namang pagpupursige na ginawa ni Rose. Habang nakakulong ako ay kung ano-ano po ang diskarteng sinubukan niyang gawin para makalikom ng perang pampiyansa. At umasa siya na baka sakaling patawarin ako ng may-ari at palayain na. Pero alam ko po na mukhang wala ng pag-asa na makalaya pa ako doon. Sumuko na po ako sa pagtitiwala sa Diyos. Pero sa kabila noon, ang Diyos po pala ay hindi sumusuko sa akin, Papa Dudut. Sapagkat 2 linggo matapos akong makulong ay pinaghimalaan niya ako. Magandang hapon. Ikaw ba si Teng? Opo. Sino ho kayo? Ako si Mrs. Menes. Ako ang may-ari ng grocery. Ho? Ma'am, pasensya na po kayo sa nagawa ko. Hindi ko po sinasadya yun. Kaya kita pinuntahan dito. Gusto kong malaman kung bakit mo nagawa yun. Ho? Hindi ko na po alam kung bakit ko nagawa yun, sa totoo lang po. Gusto ko lang naman po na makakain kami ng pamilya ko ng maayos.
Kahit man lang sa araw ng Pasko. Patawarin niyo po ako. Bakit? Ano bang nangyari sa inyo? Ano bang trabaho mo? Wala na po akong trabaho. Yung huli ko pong trabaho sa flower shop. Pero nalugi po dahil sa pandemya kaya nagsara. Mula po nun, nabuhay na lang po kami ng mag-ina ko sa pangangalakal at panlilimos. May anak ka? Ilang taon na? 10 years old po. O nasa na sila ngayon? Siguro po, naghahanap ng pera para sa piyansa ko. Saan ba kayo nakatira? Wala po. Paanong wala? Wala po kaming bahay. Squatter lang po kami dun sa isang bakanting lote. Ay, unang beses mo lang bang ginawa ito? Opo. At pinagsisisihan ko na nga po. Nagsasabi ka ba ng totoo, Teng? Opo, ma'am. Ma'am, hindi ko na nga po alam kung bakit ko nagawa yun eh. Alam kong hindi naman po ako ganun eh. Hindi naman po ako batugan eh. High school graduate po ako. Kami ng asawa ko. Magaganda po ang grado ko dati. Matalino po ako. Kaya nga po kami nagpa-Maynila ng asawa ko eh. Para sana mapaganda ang buhay namin. Dahil magsasaka lang po mga magulang ko. Pero sunod-sunod na kamalasan po ang nangyari sa amin. Ni isa sa mga pangarap namin wala nang natupad. Tapos ngayon, nandito na ako. Ano bang pangarap mo? Makapagtapos po ng kolehiyo. Makapagtrabaho sa isang opisina. Ma-promote. Maging manager. Mabili ng lupa ang mga magulang ko na pwede nilang sakahan. Para hindi na po sila magtatrabaho para sa iba. Oy, anong plano mo pag nakalaya ka na dito? Ho? Mag-ipon po ng pamasahe para makabalik na kami ng Mindoro. Ayaw na po namin dito. Babalik na lang po kami doon. Sige, ganun na lang ang gawin natin. Ha? Ano ho? Hindi ko na itutuloy ang kaso sa iyo at tutulungan ko kayo na makabalik sa Mindoro. Talaga po? Sa sandaling pwede nang bumiyahe, tutulungan ko kayo na makauwi na. Pero habang hindi pa, pwede ka munang sumideline dun sa grocery ko para makapag-ipon din kayo. Pwede rin muna kayong makituloy sa isang bakanteng kwarto doon hanggang hindi pa nagbubukas ang mga border. Maraming salamat po. Hindi po ako makapaniwala. Sobrang nahihiya po ako sa inyo. Huwag kang mag-alala, Teng. Ayos lang yon. Pinatatawad na kita. Kaya rin ako pumunta dito ngayon dahil gusto kitang makausap at makilala. At naniniwala ako na nagsasabi ka ng totoo at mabuti ang puso mo. Alam ko rin na marami ang desperado sa buhay ngayon dahil sa pandemya. Kaya't higit sa lahat ngayon ay dapat na mas maging maunawain at magkaroon tayo ng pagkukusa na tumulong sa kapwa. Maraming salamat po, Mrs. Menes. Maraming salamat po. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin po ako sa mga nangyari sa amin noon, Papa Dudut. Ngayong nagbabalik tanaw ako sa mga nangyari ay hindi ko maiwasang maisip na parang nakausap ko pala si Jesus sa katauhan ni Mrs. Menes, lalo na't panahon pa ng Pasko nang nangyari yon. Sa kabila ng ginawa ko sa kanya ay pinatawad niya ako ng taus-puso at higit pa dyan ay binigyan ng pansamantalang matitirhan at tinulungan niya po kaming makabalik ng Mindoro at makabangon ng muli. Pag-uwi din namin ay pinabaunan niya kami ng 10,000. Tulong na rin daw niya para makapagsimula kaming muli doon. Hiyang-hiya po ko sa kanya at grabe ang pagsisisi at panliliit ko dahil sa mga nagawa ko. Pero dahil na rin po sa pangunawa at ipinakitang tiwala sa akin ni Mrs. Menes ay parang nanumbalik na rin po ang lakas ko
at kumpiyansa sa aming kinabukasan. Nalaman din po namin mag-asawa na all this time po pala ay hindi naman tinuloy ng customer na nangharas sa kanya noon ang pagkaso sa kanya. Talagang tinakot lang po si Rose. At kami bilang mga pobreng wala namang alam at walang koneksyon ay ang dali namang naloko. Sobra po kaming nagalit nang nalaman namin yon. Pero dahil tapos na at wala na rin po kaming magagawa ay pinalampas na lang po namin. Ang mahalaga ay tapos na ang bahaging yon sa aming buhay at nakatakas na rin po kami sa impyernong kinahinatnan namin sa Maynila. Ngunit doon ko po na-realize na hindi naman po naging ganon kasama ang lahat ng aming dinanas noong nasa Maynila pa kami. Bukod kay Mrs. Menez ay marami na rin po palang kaming mga nakilala at nakasalamuhang mga mabubuting tao na tumulong din sa amin ng walang hinihiling kapalit. Na hindi rin po kami mabubuhay ng ganon katagal kung walang mga nagmagandang loob sa amin noon. Siguro'y nabulag lang po talaga ako ng pagiging bitter kaya't sa tingin ko ay parang napakasama ng mundo sa akin. Sa ngayon ay masasabi ko na medyo maayos na po kami ni na Rose at JR sa Mindoro. Napalago po namin kahit na papaano ang perang ibinigay sa amin ni Mrs. Menez. Nakabili kami ng mga itik at mga pananim. Tinanggap din po kami kaagad ng aking mga magulang pagbalik namin. Wala silang bahid ng pagtatampo na ipinakita, kundi pananabik lamang sa pagbabalik ng kanilang anak. Kaya sa ngayon kahit na medyo mahirap pa rin, ang buhay namin ay masasabi kong payapa at kontento ako. Hindi na kami nagugutom at magkakasama na kami. Sa darating na Pasko ay may pang Noche Buena na kami. At sa ngayon ay masasabi kong sapat na yon at wala na po akong mahihiling pang iba. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Teng. Bakit nga ba nangyayari ang mga masasamang bagay sa mga mabubuting tao? Isa yan sa mga katanungang mahirap sagutin at mahirap unawain. Ngunit siguro'y maaari tayong makakuha ng kaunting kasagutan sa ibinahaging kwento at mga realizations ni Teng. Si Jesus mismo ay tinanong ang kanyang ama tungkol sa bagay na yan. Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Mahirap unawain ang intensyon ng Panginoon sa buhay natin. Pero siguro'y ultimately, ang lahat naman ng tunguhin ng mga pinagdaraanan natin sa buhay ay ang subukin ang lahat ng ating mga life decisions. Kung tayo ba ay lulugar sa tama o magpapadala sa temptation ng maling gawa. At kung tayo ba ay magpapakabuti o magpapakasama. Maraming salamat Teng sa iyong pagbabahagi ng iyong mga naging karanasan sa amin. Masaya ako na okay na kayo ngayon ni Rose at ni JR sa Mindoro lalo pat pagkatapos ng lahat ng mga masasaklap na bagay na dinanas ninyo nang kayo ay sumugal sa Maynila. Naway patuloy kayong biyayaan at protektahan ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at patuloy na gabayan kayo sa lahat ng inyong mga magiging desisyon sa buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.